Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi ni Jesus sinabi na kayo ay dapat maging asin. Hindi niya sinabing subukan yung maging ilaw. Hindi ito utos ni Jesus. Ito ay katotohanan kung sino po tayo. Nung tayo po ay bininyagan, naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos at natanggap natin ang Espiritu Santo. Binago ang ating pagkatao. At doon pa lamang nung tayo bininyagan ay naging asin na tayo at ilaw. Para sa ano nga ba ang asin? Siyempre, yung asin ay nagbibigay ng lasa sa pagkain. Ito ay isang preservative. Ginagamit din nito para hindi mabilis matunaw yung yelo. Alam natin ang mga maraming gamit kung para sa ano po yung asin. At ang ilaw naman, alam din natin, nagbibigay ng liwanag sa dilim. Ngunit ang tanong, bakit kung tayo nga ba ay ilaw sa sanlibutan, bakit parang ang dilim pa rin ng mundo? Or kung dito na lang sa ating bayan, ng dami nating Kristiyano, ang dami nating Katoliko, puno ang simbahan, lalo na tuwing linggo, bakit parang magulo pa rin ang Pilipinas? Imagine na lang natin, isang Kristiyano sa cellphone, merong Bible verse na wallpaper, o kaya sa sasakyan, merong rosaryo, o imahe ng Santo Niño o Nazareno sa opisina. Ngunit, habang nandun na sa kung saan siya araw-araw, handa pa rin siyang tumanggap ng lagay o suhol. O imagine na lang, isang Kristiyanong ganon, nangunguna pa rin sa paninira sa kapwa o pagpagkakalat ng chismis o fake news.
Bakit ganun? Bakit parang pinipili natin na magiging matabang o takpan ng ating mga ilaw? Dahil ba tayo'y takot? Takot na magiging iba sa opisina, sa bayan? Takot na baka tawaging Judas dahil pinili natin kung anong tama o ang katotohanan bagong pakikisama sa mga kaibigan o pamilya? Takot ba tayong mapag-initan sa trabaho kapag tumanggi tayo kung anong norms na nagiging norms ng trabaho niyo? Kapag tumanggi tayo ng binibigay na suhol. Dahil mas madaling sumabay lang siguro sa agos ng mundo. Mas mabuti ng ganun para walang gulo. Ngunit anong sinabi ni Jesus Nazareno? Anong nais niya? Yan ba ang pagiging ilaw o asin sa sanlibutan? Maliwanag ang sinabi ni Jesus. Ang asin na nawala ng alat ay walang kabuluhan. At sa halip, ang sinabi niya ditong dapat, meron siyang sinabing dapat. Ang dapat ay paliwanagin ang inyong ilaw. Hindi na magiging ilaw, kundi yun lang ang dapat ipaliwanag. Maging mas maliwanag. Ang ilaw kung saan na meron na tayo. Nais ni Jesus na makita ang liwanag na ipinagkaloob niya sa atin. At hindi dapat ito itago. Inilagay tayo ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga opisina, sa ating pamayanan, upang baguhin ang lasa ng ating paligid. Ang tanong, ginagawa ba natin ito? Hindi bilang pakitang tao, pero ginagawa ba natin ang kagustuhan nga, ang nais nga ni Jesus? Dahil ang sabi ni Jesus, ang layunin naman ng liwanag ay upang makita ng iba ang ating mabubuting gawa at purihin nila ang ating Ama sa langit. Kaya, yun pa rin yung tanong, napupuri ba ang ating Ama at si Jesus Nazareno sa mga ginagawa natin sa labas ng simbahan? Ang bawat pagpili mo sa katapatan, kahit walang nakikita, ang pagtanggi mo sa chismis o paninira sa kapwa, ang pagtulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit, yan po ang mga nais ni Jesus. Yan ang alat na pumipigil sa pagkabulok ng ating lipunan. Kaya nga, andito tayo. Nandito tayo sa simbahan at mabuti po yun. Dahil dito sa simbahan, dito, natatanggap natin si Jesus. At siya mismo ang magbibigay sa atin ng lakas para maging liwanag sa sanlibutan. Hindi natin ginagawa niyan na tayo po lamang. May kasama po tayo. Pero yun po ang challenge sa atin araw-araw na maging mas maliwanag ang liwanag na natanggap natin. Dahil ang natatanggap natin dito sa loob ng simbahan, ang si Kristo na natatanggap natin sa komunyon ay hindi dapat manatili sa simbahan lamang. Pagkatapos ng misa, tayo po ay pinapadala sa labas, tayo po ay lalabas, tayo po ay pupunta sa ating pamilya, sa ating bahay, sa ating opisina. At doon natin dadalhin ang liwanag ni Kristo. Dahil kayo lang po, hindi abot yan ng hindi kaya yan ng mga pari. Kayo po mismo, tayong lahat ng mga Kristiyano. Yan po ang pagiging misyonerong disipulo. Nadala natin ang tinuturo ni Kristo sa buhay po natin at dinaladala sa labas. Kahit ano pang sasabihin ng ibang tao. Ang importante, tayo ay nagiging asin, tayo ay liwanag at maipapaliwanag, mas magiging maliwanag ang mundo dahil sa iyo. At dahil nakikita ng mga tao kung anong ginagawa po natin, mas mapupuri natin ang Ama sa langit. Parang may magsasabing, ay, gusto kong tularan siya. Gusto kong sumunod kay Kristo dahil sa iyo,
Dahil sa liwanag na dala mo, gusto niyang maging mas malapit kay Jesus Nazareno. At yan po, kung bakit nandito tayo ngayon. Kung bakit tayo ay asin. Kung bakit tayo ay liwanag. Kung paano maging mas maliwanag ang mundo dahil po kay Jesus sa pamamagitan ninyo. Amen.